purgatorio yan. Sabi nga ni Lawson Bennett, yung Iowa Cypress, yung pare, walang makakapantay sa negosyo ng pare na yang purgatorio sa kamisa. Yang inimbentong dalawang yan. Yan ang pinakanegosyo sa ibabaw ng mundo na talagang pabirang negosyo. Walang makakatalo sa negosyo yan. Yang inimbento na misa sa kapurgatorio. Hmm. Hmm. Naku mga kaibigan kong Katoliko, mga kamag-anak ko, hindi po ako naninira. Kung nakikita nyo akong walang takot na gahayag niyang katotohanan na yan, sapagkat alam ko po, nagsuri ako, Iglesia ni Cristo ako. Alam po namin yan. Kaya ang mga Katoliko dati, saradong Katoliko, minsan inaaway pa ang Iglesia ni Cristo nang matuklasan yan. Nag-Iglesia ni Cristo. Halos karamihan po na Iglesia ni Cristo, ayaw yan sa Iglesia ni Cristo. Pero pag nakinig at nagsiyasat, nag-Iglesia ni Cristo. Hindi pa dumarating ang araw ng bautismo, umiiyak na yan, nagsasabing bautismo, ano niyo po ako? Kasi baka mamatay ako, mapunta ako sa impyerno. Hinikayat ko po kayo. Magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko sinasabi na pumasok agad kayo, magsiyasat kayo. Sapagkat may tuntunin naman po sa Iglesia. May tuntunin po. Kailangan pumasa ka sa tuntunin para matyak na sumasampalataya ka. Dadaan ka sa 6 na buwan. 6 months. Kaya ano pong ikatatakot nyo magsiyasat kayo? Kung ayaw ninyo, wala kayong pananagutan. Wala kayong bayad. Magsiyasat lang po kayo. Ito po'y dinidiretso ko na. Sabi ko nga kung saan natutulog, yuyug-yugin ko na kayo, kaya diretso na akong nagsasabi. Hindi po kayo maliligtas. Maniwala po kayo sa akin, yan nasa Biblia yan. Magtanong po kayo sa akin, sige, mag-reply kayo sa akin. Yung mga nagre-reply na iba, nakikita ko, sinasagot ko po yan eh. Kaya napakaganda nitong YouTube eh. Napakaganda po nito eh. Alam mo dito sa pamamagitan ng YouTube, yung mga kamag-anak ko na kumisang galit pa sa akin, papalayo sa akin, aba dito hindi sila nakakawala. Sinesend ko po ang video ko eh. Para mapanood. Kung ayaw nila, di bala sila. Kasi gano'n naman talaga eh. Kaya dinadalangin ko sa Diyos na sana magtagumpay itong video ko na maunawaan nila. Ganun po. Maunawan po nila na sana sila'y tanggapin ng Diyos pagkaloob ng pananampalataya para makasama namin sa tamang paglilingkod. Sinabi po ni Jesus yan, ni Kristo. Sa Mateo 24:14, mababasa niyo po yan. Na ang Iglesia ni Kristo ipangangaral sa buong mundo. Saan man sulok ng mundo. Kaya parang kabutihan lumilitaw. Bakit? Paraan niya ang tao walang madahilan sa Diyos. At pagkatapusan niya niyan, nandyan na ang paghukom. Nandyan na niyang wakas ng mundo. 40 bansa na lang po. Ang Iglesia ni Cristo nasa 155 o 54 countries na. Ang aklat po, tingnan niyo po kung ilang bansa. Diyan po sa Google. Ilang bansa sa buong mundo. Ilan ang bansa mayroon ng buong mundo? 195 countries ata yun. Kaya 40 countries na lang. 40 bansa na lang. Saka isa pa yung mga palatandaan na yan. Mga nangyayari ngayon, palatandaan po yan. Na talagang pagkamalapit na mundo, kailangan yan na mga pestilence, mga kahirapan, yan eh, para ang tao ay talagang madanas ang paghihirap. Kami po nadadamay dyan eh, kasi sabi nga ni Kristo, nasa sanlibutan kayo. Kaya, pero sa akin, kayo may kapayapaan. Sa sanlibutan, wala kayong kapayapaan. Naalala ko na naman yung sanlibutan eh. Sabi ng mga defensor eh, pangaral nyo sa buong sanlibutan, buong sanlibutan, Catholics, universal. Sabi naman ni Kristo, oy, kaya niya nagagalit sa inyo sanlibutan, ayan, Katoliko yan ha, kasi hindi kayo taga sanlibutan. Hindi kayo Katoliko. Sabi nyo, Catholic siyang sanlibutan ha, gaya ko naman na niya na hindi taga sanlibutan eh, hindi siya Katoliko eh. Kaya kung sasabihin mo talibong, na yan eh, descriptive, universal, oy, Gitano, nagyayabang ka pa, ayun niya,
lahat niyang mga nagsusulat, kuha na niyo yan, synonymous yan. Yung Iglesia ni Cristo, yun din ang Katoliko. Hoy, abangan mo at sasagutin ko yan, ha. Sasagutin ko yung mga sinabi mong yan. Pa-English ka pa, pero hindi mo naintindihan. Nag-aral ka talaga. Ako, hindi ako masyadong marunong mag-English, pero hindi mo ako magpapaibiling English, lalo na ngayon. Ay, kiklik mo lang sa Google, malalaman mo kung ano kahulugan. Tuturuan ko na po kayo. Sa Biblia lang, o kayo mga Katoliko, sa Google lang, lahat ng version ng Biblia. Kaya hindi kayo maluloko na ngayon, kailangan talaga magsuri kayo. Bueno, tingnan nyo, mahaba na ito, pero huwag niyong kaliligtaan. Ha? May part 1 ito, part 2. I-divide ko ito. Kaya lang, inuubos ko na para wag nang paulit-ulit ako kasi kung minsan mayroon din akong ginagawa. Ito, naisipan kong ngayon kasi wala akong ginagawa at nakita ko nga yung sinasabi nung pare, si Gitano, na malaking panluloko. Oy, Gitano, bago ko magsara ito, tandaan mo ito. Tingnan mo yung panluloko mo ayan ayan ilang verses yan ayan nagpapatay sa noo, kanang kamay, ayan 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 666, ayan sa 18. Ayan. Ayan. Kayong mga depensor Katoliko, pumunta kayo sa Iglesia ni Cristo para maunawaan nyo Apokalipsis. Ito po yung 666. Sige. Ayan yan po Ayan Pagsunugan nyo na ng kilayan. Magtulong-tulong kayo. Para maipakita nyo si kapatid na Felix yan. O di kaya, sa bagay, sagot na yon. Kaya nang hindi makasagot si Talibong maipakita nyo hindi kayo yan. Maipakita nyo hindi Katoliko yan. Ito pa. Bago ko magsara, para ito magsiyasat po kayo mga depensor Katoliko para tingnan natin kung madidepensa nyo yan. Chapter 17, ayan yan ang mga palatandaan ng Antikristo. Ayan 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 kita nyo na, ayan Talibong, sa 6, tingnan mo yung mga martir ni Jesus na sinasabi sa Apokalipsis na ng mga santo na linapastangan ng Papa pinapatay. Yon ang mga santong tinatawag martir ni Jesus. Ang babae niya, ayan kita nyo, ayan naliligo sa dugo. Anong sabi? Ang babae lasing sa dugo ng mga banal. Yung pong mga banal na tinutukoy yun, na pinapatay ng Iglesia Katolika. Hindi po yung senso yung santong ginawa ninyo. Na sinasabing nasa langit na. Kung yan po'y bunga lang ng hindi mo pagkaunawa, magsisi ka. Pero kung nababasa mo na yan, pero para siraan mo, baluktutin mo ang aral ng Diyos, magsisi ka. Ang tinatawag na mga banal doon, saints, ito, yung mga martir ni Jesus, yung mga Kristiyano, mga Iglesia ni Kristong ipinapatay ng Iglesia Katolika sa pangunguna ng Roma. Tingnan mo babasa uli ako ito po tingnan ninyo baka akala nyo ulitin ko lang to o sinasabi nito na ang Antikristo, dalawang sungay, dalawang kapangyarihan at yan ang nagpapatay. Babasa po ako sa inyo sa History of Western Europe. Hindi bali mahaba na po, matagal-tagal din itong susundin. Ito po, ang Iglesia ng Edad Media, kung gayon ay maaaring tumpak na tawaging isang monarkiya, bansang pinamamahala ng iisang tao, ng isang hari o reyna sa kanyang pamamahala. Ang Papa ang pinakamakapangyarihang pinakaulo
at nalubos sa katauhan niya ang buong espiritual at panlupang kapangyarihan. Kita mo na, dalawang sungay. Siya ang ulo at head of state and head of the church. Ulo ng kapangyarihang espiritual at kapangyarihang panlupa. Ito pa. Ito, Ginoong Kitano, ang mga banal na tinutukoy na pinapatay nila Pastangan noong 666. Dito naman sa How the Great Religions Began. Ito po, sa pahina ito, binasa ko na noon eh. Pero ulitin ko lang to para si Gitano magising talaga. Page 214, sa Tagalog na po. Maging ang mga unang Kristiyano bago ang panahon ni Constantino na mga pinahirapan at pinagpapatay at ipinakain sa mga leon sa Roma na kinilala natin bilang mga martir ay hindi hihigit ang kaparusahang tinamo kaysa hindi mga Kristiyano noong panahon ng Inkisisyon. Ang Inkisisyon ay tumagal ng mahigit na 200 taon at libu-libong mga tao ang pinatay sa pamamagitan ng mga kautusan nito na sa pinaka malupit. Ayan. Pinaka malupit na paraan. Ang mga tao ay buhay na sinusunog ng dahan-dahan o kaya sila ay dinurog sa pamamagitan ng mabibigat na mga bagay o kaya sila ay pinipira-piraso sa pamamagitan ng malupit na kasangkapan. History. Yan, mababasa nyo po yan sa How the Great Religion Began. Ano po? I-search nyo po yan, hindi po paninira yan. Sinamantala ko lang po na muli kong i-play yon para paulit-ulit na marinig ninyo. Sabi ko nga, repetitions is the mother of learning. Tsaka ang doktrina po, kailangan talaga ulit-ulitin. Tsaka panibagong-panibago, kaya yun at yun din. Hindi po kasinungalingan yan, sabi ni Talibong. Ang aral daw ng Iglesia ni Cristo kasinungalingan, kaya paulit-ulit daw, kaya nagiging totoo. Oy, Talibong, bobo. Bobo ka, yan ang tawag ni Soriano. Ang doktrina, hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi katulad ninyo na gumagawa, nag-iimbento. Biro mo, ikaw, nag-imbento ka. Hindi bale, sa susunod pa, babalik na naman tayo doon. Kasi talagang napapahaba na eh. O bueno, Mr. Talibong, ulit-ulitin mo yung mga Katoliko, yung aral Katoliko, lalong nahayag ang kasinungalingan. Hindi totoo, magiging totoo yan. Bueno, siguro sapat na yun mga kaibigan. Tandaan ninyo kung ito mga ilang part ito. Siguro, sa kasabihin nyo kung tama na ba yun na kumisan 20 minutos ginagawa ko. Pero may nagsasabi maganda raw 15 minutes lang. Pero marami pong part ito pagka ginawa kong ganon. Kaya binubuo ko na pong 20 minutes. Kaya ang minsan po makikita nyo ako kung magsalita. Very energetic. Hindi kayo aantukin. Ginagawa ko po yan para hindi kayo antukin. Masiyang kayo habang nanonood ng video ko. Bueno, palagay ko pwede na po yon, mga 20 minutes o kaunti lang. Ay, bueno. Nais ko pong batiin itong medyo nabasa ko po, mga bago itong mga nag-subscribe. Rafael Misyuna, si Mike Colonna, ito po ay batiin ko raw sila. Ka Mike Colonna, sa lokal po ng Bagbagin, Metro Manila. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Rafael Misyuna, saka si Pedro Carlos Merlins Ablags, Rogemir Cubol, Arlene Ballesteros, ito po naman ka Arlene Ballesteros, ito po nasa District of Thailand. Sa Phnom Penh, Cambodia, District of Thailand. Mga kapatid dyan, sa Thailand, kumusta po kayo dyan? Ayan po, nag-request si kapatid na Arlene Ballesteros na batiin ko po kayo. At bago ko malimutan, ang talagang mga supporter ko ay binabati ko rin. Isa na po dyan si Nancy Mercedes Jackson.
Canarsie. Yan naman po nandito sa Texas, lokal ng Texas. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa Texas? Ayan. Marami pa pong pasensya na po kung di ko malalahat at kahit papaano sinisingit ko. At bago ko malimutan uli, yung bunga kong lokal, Napo, Pulangi, Albay, lokal ng Napo. Kumusta po kayo dyan? At saka mga kamag-anak ko dyan sa Bicol, yan sa Ponso, Pulangi, Albay. Makinig po kayo dyan sa Iglesia ni Cristo. Magsuri po kayo. Wala naman kayong gastos. Mag-aaral lang kayo. Kung tama at totoo, pumasok kayo. Kung hindi nyo matanggap, para sa inyo, matigas din ang puso ninyo. Di wag nyo tanggapin. Wala kayong pananagutan. Walang mawawala sa inyo. Kayo ang magkakaroon. Kaysa mananatili kayo sa Katoliko, hindi nyo alam ang Katoliko. Kung gusto nyo malaman kung ano Katoliko, makinig kayo. Nung ako'y Katoliko, hindi ko alam ang Katoliko. Pero nung ako'y Iglesia ni Cristo, saka ko nalaman ang Katoliko. Kaya, ayan, magsiyasat po kayo. Ang mga nilalahad ko po, yan ang dahilan. Bakit ako nagkatoliko? Bakit napakaraming nag-iiglesia ni Cristo na galing sa Katoliko? Yun po ang mga pinahayag ko dito. Balitang katotohanan. Ngayon, kung nakita pong marinig nyo dito sa programa ko kasinungalingan, mag-reply po kayo. Mag-comment kayo. Bueno, yan lamang po. At muli, ay hinihikayat ko po kayo na magsama-sama tayong manalangin sa ating Ama. Unang-una po, ipanalangin natin ang ating tagapamahala, si kapatid na Eduardo Manalo. Panalangin natin na sana siya ay huwag magkasakit. Ang buong pamilya niya. Ang malasakit po sa atin ng ating tagapamahala. Ano pa baga? Napapansin ko sa kanya habang siya ay nagtiteksto sa television, parang namayat si kapatid na Eduardo. Siguro sa pag-iisip niya tungkol sa atin. Kaya panalangin po natin siya at hilingin natin sa Diyos na sana huwag siyang magkasakit. Tayo po huwag mahawa. Huwag tayong mahawa nitong napakasamang virus nito. Ang Diyos lang po ang makakaalis nito. Kaya